Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 14. Acts 14 verse 1. Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with the rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country. And there they continued to preach the gospel. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nagbibigay po patuloy ito ng pagdakila sa inyong pangalan at encouragement sa amin to continue serving and sharing the gospel. At sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, nakikita po namin na hindi po madali at hindi smooth sailing ang pag-ebanghelyo, but we face oppositions and trials. Hiling namin o aming Diyos sa aming pong pag-aaral po ng aklat ng gawa, patuloy po kaming tulungan at tulungan po ang inyong abang lingkod. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at po ay aming dalangin. Amen. Minsan, parang madaling mag-mission, and we hear testimonies. Pag pinagsalita ang mga misyonero, nakakatuwa sila how they face at paano sila nag-ibanghelyo. But sometimes the stories were cut. Hindi nadidetale of the struggles. Paano sila nag-struggle in mission sa pakikipag-deal sa mga tao at kung paano sila nag-struggle sa mission with the sending church at gaano ka-difficult. And now, the worst thing is na-invento nila ang tent-making pastor. Pag ako ang tinatanong, I really disagree with tent-making pastor. Tent-making pastor simply means we will not support you, carry our name, at magmi-mission ka by your own. Yan po yung ibig sabihin ng tent-making pastor. Magtrabaho ka, i-provide mo ang sarili mo in mission. Maganda po siya. Kapag nabalitaan mo na ginawa ng isang pastor yun o isang misyonero, nakakatuwa na nakakaawa. Okay, sa halip na nag-aaral siya ng salita ng Diyos at mangangaral, kailangan niya magtrabaho, and then pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, what do we expect from them? Kaya mga kapatid, ngayon pag-usapan natin ang temptation sa akin sa Acts 14 ay i-deal ko po yung buong book. Okay, yung buong chapter. Yun po yung temptation sa akin. Kaya lang gusto ko magbigay ng emphasis with some points, kaya ayoko siyang nag-decide ako na hindi ko na siya take upin ng minsanan. Kukuhan lang po muna natin ang verse 1 hanggang verse 7. Ang pagmimisyon o the mission
at Iconium. Meron po dalawang bahagi po ito. In verse 1 hanggang verse 4, the proclamation. Ang verse 5 hanggang verse 7, the persecution. Ano na nangyari sa kanila? Tingnan po natin yung pag-unlad at pagprogreso ng mabuting balita at pangangaral ng salita ng Diyos. Sa una, maganda yung mga senaryo. Tinawagan o pinahiwalay ng banal na espiritu ang dalawa, si Bernabe at gayon din si Pablo, for them to go on mission. Nagpunta sila, unang destination nila is Cyprus. Pumunta sila doon sa isang island at nangaral ng salita ng Diyos. We don't know the motive, most probably dahil taga doon ang pinanggalingan ni Bernabe, yun ang kanyang first destination. And then nag-move forward sila na pagkatapos nilang gawin ang mission nila sa Cyprus, ay umakyat sila at lumipat po dun sa parte ng Asia. Kaya lang, may maganda at mga negatibong nangyayari. As they preach the gospel, persecution ay nandoon. But still they have a result. And this time, na-push sila mga kapatid, at lumipat sila ng lugar at ngayon nandun na sila sa Iconium o Iconio. Doon na po sila ngayon nagsisimulang o mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pagdating natin sa verse 1 ng chapter 14, sabi niya, now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue. Balikan natin yung istorya. Nabanggit ko na po sa inyo minsan o last time yung pagpapagpag ng paa. Kapangkaraniwan po itong ginagawa. Kahit ang Panginoong Jesucristo, in-encourage ito na kapag hindi kayo tinanggap sa isang bayan, magpagpag kayo ng paa. Some use it wrongly na kung saan pag nagpagpag ng paa, hindi na maliligtas yung tao in the future. Wala pong nakasaad sa Biblia na wala na maliligtas when you do that. Second, ginagawa nila ang pagpagpag ng paa, ibig sabihin wala na silang responsibilidad dun sa tao na binahaginan po nila. Okay? Kaya pag sinabi natin, papagpagang kita ng paa para hindi ka na maligtas, hindi po yun ang puso ng Panginoong Jesucristo. Hindi ganon. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang naisin niya ay ibahagi ang salita ng Diyos hanggang sa pwedeng ibahagi po ang salita ng Diyos. Hindi ikaw nagbibigay ng judgment sa tao. Napapagpagan ko ng paayan para hindi na maligtas. Wala po tayong mababasa na gano'n sa Biblia na meron tayong karapatan na sabihin na gagawin ko to para hindi na maligtas yung tao. Wala pong gano'n. Okay, kaya wrong idea and wrong conception ng pagpagpag ng paa. Pwede ba natin gawin yon? Kung gusto nyo pong gawin, pwede naman. Ibig sabihin, wala ka lang responsibility dun sa tao, sa kanyang para bang sinukuan mo na ang tawag doon. O wala nang pag-asa to, hindi ko nagagawin siya. Bakit ko sinasabi to, no? Kasi doon sa chapter 13, nagpagpag ng paa si Paul for the Jew. Pagdating natin ng verse 1 ng chapter 14 sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, tingnan nyo naman ang destination niya ulit, mga kapatid. Ang destination niya, Jew ulit. Kaya hindi ito yung attitude ni Paul na papagpagan ko lang kayo ng paa at hindi na kayo maliligtas mga Hudyo. Hindi naman siya ganun eh. Kaya ang sinasabi lang niya, wala na akong responsibilidad sa inyo, mga Hudyo, okay, na kanyang iiwan sa lugar na po iyon. Hindi po lahat sinasabihan niya ng gano'n. Kaya destination niya ulit. Sipin niyo ang destination niya ulit, the same place kung saan merong nag-persecute sa kanya, sa synagogue, nangaral siya, may manaligtas, merong hindi. Pero yung mga Hudyo na tiga doon, na kanyang binahaginan ay nagalit.
Ngayon, ang next destination niya ulit, mga kapatid, ay Jewish synagogue. Kita niyo yung puso ng tao, ng Apostol Pablo. Ito yung puso niya, mga kapatid, is to go again on this place. Ibang lugar nga lang. Ano? Kaya yung pagpagpag ng paa, maging aware po tayo. Ano? Misinterpretation will bring us to pangit na sistema ng pamumuhay. Kaya ito, sabi niya, pumunta sila sa Iconium, di sila na-push, na-push po sila dahil sa persecution. Where's the destination? Jewish synagogue. Okay, kung ayaw ka sa isang lugar, you can go to another place and share the gospel. Pero tingnan naman ang destination dito, no? Jewish synagogue ulit. Persecutors niya, Jewish Hudyo, na karaniwan nagtitipon sa mga sinagoga. Ngayon, ang destination pa rin ni Pablo is Jewish synagogue. It's simply because ang lugar na to, mga kapatid, ay lugar na kung saan mayroong pagtitipon ng mga Hudyo na nag-aaral ng salita ng Diyos at allowed sila to preach kapag binibigyan sila ng pagkakataon. Okay, they're still silent muna. Ito po yung system nila. Pupunta sila sa synagogue and they will wait for their time. Okay, maghintay sila ng pagkakataon na sila ay papayagan magsalita. Kaya hindi tayo mga batas na, alam niyo yun, pupunta kami sa inyo, pag hindi kayo nakinig, papagpagan namin kayo ng paa. Walang ganun na system. Then ano nangyari, mga kapatid? Pag nung nandun sila, nagsalita sila, spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believe. Ito po yung dahilan ko bakit gusto ko sanang mensana ng chapter 14. Hindi natin malalaman o malaan kung anong mensahe ni Paul na pinangaral. Hindi po nilinaw ni Dr. Lucas sa atin o kay Teopilo nung isinulat niya to para sa kanya. It is assumed o inaasahan natin o naiisip natin na ang mensahe ni Apostol Pablo at ni Bernabe ay kahalintulad ng pangangaral nila sa mga sinagoga. Hindi ito na nagiging malabnaw ang salita ng Diyos. Yung po yung mga malungkot, in preaching the word, minsan nagiging malabnaw yung salita ng Diyos at gusto mo lang silang ma-encourage to follow your system at sumunod lang sa iyo tapos gagawin po nating malabnaw ang salita ng Diyos without really presenting the Lord Jesus Christ. Hindi po ganun ito. Siyempre, pag sinulat yung mga libro, hindi naman lahat na itatala ng kahit po na pag nagbabasa tayo ng mga libro, ng mga biography, hindi naman po lahat isinusulat at inilalagay lahat-lahat na pwede nating malaman. Kahit po pagbasa kayo ng mga biography ng mga sikat na mga tao na meron tayo sa mundo, hindi naman nila nilalagay lahat. Lalo na yung mga kalokohan nila, hindi nila nilalagay. Puro magaganda lang para bibili tayo ng mga libro nila. Pero ito, mga kapatid, Pastor, bakit hindi niya nilagay? Siguro merong siyang gustong bigyan ng emphasis that will bring us to the next Sunday o sa kanya susunod na punto para kay Teopilo. Okay? Kahit hindi na po nilagay lahat. Dahil pag nilagay lahat, baka hindi na natin basahin ang Book of Acts. Sa haba po nito. It has 28 chapters at ang haba ng nilalaman kada chapters. But anyway, hindi na po yun nilagay. Pero sa pangangaral ng salita ng Diyos ni Pablo, maraming naniwala. Many believe. O ulitin natin nanampalat, naniwala, hindi tumanggap ang pagkakalagay ng text. Okay? Basahin niyo pong mabuti. Yung pagtanggap, ang hirap niyang hanapin sa Bible. Ang meron, nakatanggap. Who received, sabi niya. That is in John 1:12. Problema mo pa yung verse 13. Na in verse 13, hindi mo matatanggap by your own unless you have been born by God. Which means, work of God pa rin. Kaya mga kapatid, maraming naniwala. Which means yung mensahe niya, mga kapatid, it's so large. At hindi lang siya ganon kaikli. Sayang naman yung pagtayo niya sa synagogue para lang magkwento ng kung ano-ano. Tingnan niyo po yung mga naniwala.
great number of both Jews and Greeks, ibig sabihin Jew and Gentiles, ay naniwala sa mensahe na ipinangaral ni Apostol Pablo. And verse 2, hindi naman po natatapos na gano'n lang kasimple. Minsan nakala kasi natin pag nag-report sila, noon merong kaming na-receive na letter from churches, meron daw mga ngaral na pastor sa isang lugar. Kapag nangaral siya, 5,000 ang nasisave. Galing di ba? Kaya yun po yung panghikayat nila. Pag nangaral siya, 5,000 ang naliligtas. Pag tinignan mo yung church nila, hindi naman siya ganong kalaki. Hindi rin ganong karami yung 5,000 pag hinanap mo. Kahit po yung umattend kami ng pangangaral nung apo ng great evangelist na meron po tayo, umattend kami. Then we try to see and observe what is happening sa kanilang mga system. English yung nagpipreach, tapos meron siyang interpreter. Yung interpreter kakilala ko, teacher ko nung nasa Phoebus College of Bible ako. Marami hindi naman nakikinig. Nandun sila sa isang kwarto, tapos nung biglang manawagan na sila na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, pinalabas sila doon sa isang kwarto, tapos ang dami-dami. As in, marami sila. Tapos, pag pinakinggan mo yung message, yung gospel, hindi siya na-present. Ang topic ng preacher ay yung 2 tulisan na nakapako sa tabi ng ating Panginoong Jesucristo. But the gospel was not presented. Then afterwards, pinapatanggap. Ang dami-dami tumanggap. They spent a lot of money para sa ganong gagawin. Alam niyo yun? Tapos maririnig mo yung interpreter na gusto na niyang mag-evangelize. Hindi niya magawa kasi ini-interpret lang niya yung message. Pero dami nag-commit daw. Marami tumanggap, marami silang pinatanggap na hindi nila alam kung ano ang meron. Diyan po yung problema ngayon, yung paglabnaw ng mensahe ng salita ng Diyos at para gusto lang natin nila na maraming seemingly nag-commit, napuwersa yung mga tao na magpa-commit ng hindi nila alam ang ginagawa. Pero noon, after sharing the gospel, persecution arise. Ito ang nangyari. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Ang paglason sa kaisipan ng mga Hudyo sa mga Greeks o sa mga Gentiles ay malaking factor. Baka talaga, Pastor, bakit kailangan pa nilang gawin ito? Bakit hindi na lang sila ang mag-persecute? Ang kagandahan na kasama nila yung mga Gentiles, karaniwan kasi yung mga Gentiles o yung lugar ng o yung mga komunidad o mga mamamayan ng komunidad, silang nangunguna sa bayan, hindi Hudyo. Kahit na tiga doon ng mga Hudyo, madalang na mayroong mga Hudyo who would become a leader in the community, maliban yan ay nasa Israel. Labas doon, hindi po pinapag-lead ng mga Hudyo. Noong panahon ni Hitler, pinapatay niya yan. Yan ang paborito niyang target, Jew. Kaya noong panahon po ni Hitler, hindi naman niya talaga halos pinapatay lahat ng mga kalaban niya. Pinapatay niya at hinahanap mga Hudyo. Pag Hudyo, dead. Or gagawin silang experiment. Ayan, yung World War II, kung gaano ka-worse yun. Ang ginagawa nilang experiment noon is halimbawa kukunin yung puso ng tao, tapos ilalabas nila, kukomputin lang nila gaano katagal yun magtatagal na wala siya sa tao. Yun po yung worst part ng World War II. It's not simply a war. Hindi lang po ito yung hinahabol po yung mga ginto kayo ng mga Hapon na naiwan nila sa Pilipinas, na ninakaw nila sa iba't ibang parte ng Southeast Asia at ng Asia, tapos kailangan nilang itago sa Pilipinas kung bakit marami tayong gold na nakatago. Okay? Na hinahanap pa rin hanggang ngayon.
Yung kay Hitler, itetesting ka, ilalagay ka sa smoke chamber, tapos kukumputin lang, hihintay nila kailan ka mamamatay. Kapag nilagay ito dito, gano'n siya katagal mamatay. Kukunin na yung isang bilanggo nila, ilalagay nila sa yelo, gaano katagal mabuhay ang tao doon sa yelo. That's World War II. At ang paborito na lang experiment, mga Hudyo. Kaya ganun po kagalit yan. Kaya kahit si Mel Gibson galit sa mga Hudyo. Sabi niya, nagkagulo ang mundo dahil sa mga Hudyo. Kaya numisan nalasing siya. Ginawa naman niya yung Passion of Christ at kumita siya ng marami. But anyway, mga kapatid, dilalaso ng kaisipan. Si Satanas hindi naman tumitigil sa paggawa niyan para mapigil ang lahat ng pagpapalaganap ng mabuting balita. They simply poison noon, persecution ang idudulot. Sa time natin, nagbibigay din ng persecution. Pero si Satanas meron siyang certain technique para madaya ang mga tao. Gawin lang malabnaw ang mensahe ng Diyos. Hindi lang maituro ang mensahe ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Dayain mo lang ang tao, lalo na ngayon yung tao. Alam niyo yun? Ang dami niyang time magbasa ng mga bagay sa Facebook at daming time na pwede kang manood ng kung ano-ano sa YouTube. Tapos sasabihin, malaki ang church nila. Ibig sabihin, magaling yung pastor. It doesn't mean na magaling yung pastor kapag malaki ang church. Katulad ng isang pastor ng CCF, sabi niya, ang Diyos ay kahalintulad ng 3-in-1 coffee. Merong Father, Son, Spirit. Yung kape ay meron 3-in-1 coffee, may asukal, may kape at creamer. Hindi po yun pwedeng representasyon ng Diyos. Dahil ang Son, kaparehas niyang quality ang God the Father. Ang God the Father, kaparehas niyang quality ang God the Son. Ang 3-in-1 coffee, hindi sila magkakahalintulad. Dahil kahit kailan, ang kape hindi matatamis kung walang asukal o walang pampatamis. At ang asukal, hindi siya magiging mapait kamukha ng kape unless meron kang ilalagay. Different qualities. Pero ang laki ng church, ang daming nanonood. Pero ang tawag, comparison niya sa Diyos is like 3-in-1 coffee. One of the worst na meron na paghahalintulad sa mga mangangaral ng Diyos. This is poisoning the mind. Pastor, sikat yung pastor. Sikat. Dami nakikinig. Laki ng church. Sukdulan nagbabayad sila sa laki nila, nagbabayad sila ng accountant na galing sa labas. Wala silang accountant, pero maraming businessman sa kanila. Pero yun lang ang description niya sa Diyos. Ganun kababa. Poisoning the mind. Pagpapalabnaw sa mensahe ng Diyos. At alam niyo yun, sabi nung inattenda namin sa seminar kahapon is the out of context yung preaching. But yung message, isa sa mga sinabi niya ganito. Isa sa problema natin sa mga simbahan ngayon, sabi niya, kahit sa worship, nakafocus ang mga tao o mga Kristiyano sa tao, hindi sa Diyos. Sabi niya, tingnan ninyo, yung mga musician, nilalagay natin sa taas. Dapat nga kung pwedeng itago yan na hindi na sila makita para yung Word of God lang ang i-highlight, sabi niya. Pero yung mga musician, linagay na sa harap. Ang worst, pag mangangaral yung pastor doon sa baba, yung nanggigitara na sa taas, yung preacher sa baba. Tapos puro tayo emosyon, sabi na. Yes. Yun ang sabi no po nung kahapon. Kaya, this is, pinapalab naman ng mga tao yung salita ng Diyos. In the end, yung mensahe ba na siya, kung noon persecution, iba yung atake ng Diablo in our days. Sa loob ng simbahan siya umaatake.
and encouraging us na marami tayong ginagawa and we will not serve the Lord. Hindi ako magsiserve because I am busy. Gusto ng Diyos maging tapat ako sa aking trabaho. Yes. But it's also encouraging us to share the gospel, serve in the church, maglingkod. Hindi magiging balanse ang buhay ng mananampalataya with that. Kung hindi natin ginagawa ito. Ayokong nakiki-fellowship kasi bakit? Paano ka makakaroon ng ugnayan sa bawat isa? Napulot natin yan sa kakapanood natin ng kung ano-ano. Ang pag-online ng mga preaching, it's simply ginagamit po yun when you are providentially hindered. Pero kapag naging system mo na siya, Pastor, hindi na ako nag-church kasi marami ng preaching, nag-church na lang ako sa TV. Sana yung YouTube mo ay ini-encourage ka na maglingkod. Pero kasi ka maglilingkod, kausap mo yung cellphone mo, sasabihin mo sa cellphone mo, sana ikaw encourage mo rin ako ha. Sana ikaw cellphone, lumago ka sa pananampalataya. Pastor, nakikipanood naman ako. Nakikipanood. Sinasabi mo ba yan doon sa nangangaral sa'yo? Sinasabi mo ba yan doon sa mga uma-attend doon sa YouTube tsaka sa Facebook? Hindi. Saan yung fellowship? Wala. Sana kung yung cellphone mo sasagot, o lumago ka sa pananampalataya. Sabi na, magbabasa ako. Wala. Pagka yan, pinalitan mo na siya ng palabas, napunta na sa Facebook, nasaan na yung fellowship mo? Kaya alam niyo yun, yung online are only designed for providentially hindered. May sakit. Providentially, hindi makapunta dahil sa anumang sirkumstansya. Hindi po yan ang normal na ginagawa. Kaya kapag yan, pangkaraniwan mo ng ginagawa, ikaw na yung abnormal. Hindi po yung normal. That's not the right system na mayroon ang Christianity. Kaya nga ang tawag sa church family, pamilya, magkakasama, nagtutulungan sa bawat isa. Kaya alalahanin po natin, if poisoning the mind is to bring persecution noon, ngayon poisoning the mind inside the church. Pero, ito po yung ginawa ng mga apostol. Verse 3, so they remained for a long time speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. May persecution, hindi pa siya malaki, hindi pa lumalala, may time pa sila to preach the gospel, nangaral pa rin. For a long time. Pero, may parating na persecution. Next Sunday, at his worst. Pinakamalala niya na meron. Okay. Yung susunod pang mga party po nito, ko alam kung makukuha ko by Sunday, but sa mga susunod na Sunday, it might. At his worst, ang pinakamalala po niyang pagkakataon at kalagayan na meron. Pero ito pa yung nangyari, hindi ko nakikita na meron silang malaking kalayaan dito para mangaral. Okay, siyempre, dahil lagi nagsisimulan ng mangalat ang mga Hudyo ng masamang kaisipan para sa mga Gentiles. Mukhang hindi na po ito magiging ganong kasimpleng malaya na mangaral. But still, ito po yung ginawa nila, nagpatuloy. Nagpatuloy sila na ibahagi ang salita ng Diyos. And then in verse 4, but the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. Mga kapatid, Hudyong pinag-uusapan natin, Hudyo na nasa Iconium. Okay, sila po yun. Hindi po yung mga Hudyo na galing sa Jerusalem o galing sa Antioch. Sa mga susunod po, mga sentences, doon palang parating yung galing sa Antioquia. Okay, at this time, ito lang po yun, mga Hudyo na doon lang na nandoon. Kaya nahati po yung group. Preaching the message can be divided. Mahahati ang grupo. Maaaring may mga tao maniwala, maraming
Hindi. Then, kung ano po yung ibibigay ng Diyos, that will be for God's glory. Let's see the persecution. May plano at sinisira nila, pinopoison nila o nilalaso ng kaisipan ng mga Gentiles. In verse 5, when an attempt was made for both Gentiles and Jew with the rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, then yung some other cities. Mga kapatid, ano pa yung nangyari? Yung plano, kay magkakatotoo na siya. Ito rin gagawin nila, mga kapatid. They attempt, sinubukan nila, okay, na lapastanganin at patayin itong dalawang apostol. At worse. At yung worse niyan, mangyayari na sa susunod. Pero ito, mga kapatid, ganito siya kalala, sukdulang papatayin sila sa kanilang pananampalataya. Ganong kalala ito. Hindi ko alam. How they do it, Gaano kahirap ang dinaanan ng dalawa para maranasan ito. Para makayanan nila. Ganito sa kahirap, ang kapatid. Yung persecution is not simply fighting of words, tapos palalayasin ka sa community. Hindi siya ganon. At worse, ang gagawin at gustong gawin ng mga Hudyo at yung mga Hentil naniwala sa mga Hudyo at yung mga leaders nilang naniwala sa mga Hudyo, ang gusto nilang gawin, mga kapatid, lapastanganin si Pablo at si Bernabe, and worse, papatayin sila. Yung yung stone. Pag stoning, sa unang panahon is, papatayin ka talaga. Ang kapatid, ito malilit na bato. Ito yung bato na kaya mong hawakan at kaya mong ibato maayos sa tao. That's stoning. Stone to death. Tapos, bahala na yung babato kung saan niya patatamain yun at kung saan tatama po yung bato. Sabi nila, meron daw silang ginagawa na may hukay tapos ilalagay ka doon. Sabi ng ibang researcher, merong hukay tapos ilalagay ka doon, tapos babatuhin ka doon. Yun na rin yung paglilibingan mo. Kaya hindi po lahat ng pagmimisyon para Pastor, madaling magmisyon? Hindi. Hindi lahat ganito, Kaya yung iba, meron silang iba't ibang mga pamamaraan. What others do is magkakaroon sila ng feeding program. Feeding program. Pag nagkabati na sila, at nakuha na yung puso ng mga tao, then start doing and preaching the gospel. Ang danger lang ng puro feeding program, kung hindi to maayos na ginawa, pupunta lang yung tao kasi may pagkain pag Sunday. In the end, hindi mo na malalaman kung sino yung mga mananampalataya. Usually, ganito yung ginagawa nila. May feeding program, darating yung mga tao kasi may feeding program. Kapag yung inilagay na pastor o yung misyonero, hindi tama yung pamamaraan at puro feeding program lang ang gagawin, malamang-lamang pupunta lang yung mga tao kapag may feeding. Sabi nga nung isang pastor, minsan tinanong ko siya, Pastor, paano yan? Pag Sunday, itong malungkot. Pag wala kaming pagkain, walang tao. Ayun lang po yung danger ng feeding program. Kung mali yung pagkakasystem ng mga ngaral na nilalagay. Kaya po ito, masidhing persecution, death, ang kabayaran, kamatayan, buti, mga kapatid, see the line, hindi po sa lahat ng pagkakataon ipipilit natin ang sarili natin. Pastor, dapat ba mananatili tayo? Lalaban tayo dahil we have the gates of hell shall not prevail against us. That is on the spiritual church.
Hindi po sa lahat ng pagkakataon, you stay. Pag ayaw sa'yo, then it's time to go. Ito, mga kapatid, hindi naman kasi simple na yung pagtataboy sa mga ngaral na salita ng Diyos. Hindi naman to simpleng tinataboy na umalis na lang kayo rito. Hindi siya ganoon. Hindi kayo titigil. Papatayin namin kayo. Yun po yung issue nito. Hindi to yung, Pastor, tinataboy lang. Isipin nyo, sila, nung una, nagpaplano sila na lapastanganin at gustong patayin yung mga apostol. Anong ginawa ng mga apostol? Nagpatuloy. Pero this time, mga kapatid, yung plan, itutuloy na nila at gagawin na nila. Ano po? Kaya mayroong mga panahon, kailangan mo lumipat kasi baka hindi kalooban ng Diyos na manatili ka sa lugar na yon at that moment. Kayo mag-alala, babalik sila dyan. Babalikan po nila yung lugar na yan. Yung lugar na kung saan sila pinagplanuhan na papatin, babalikan po nila. Pagkatapos nila mabugbog na susunod. Kaya tingnan po natin yung mga bagay nito. Sa pag-iibanghelyo, mga kapatid, pag hindi ka welcome sa isang lugar, it's time na lumipat ng lugar. Huwag nating ipipilit pag minsan na ayaw at huwag nating sasabihin na the gates of hell shall not prevail against it. That is the church. Sa pagmimisyon, may panahon na kailangan lumipat. Kayo mga apostol, mga kapatid, the 12 apostles, hindi naman sila nag-stay sa isang lugar at doon lang sila nangaral. Si Apostol 1, hindi lang naman siya sa Jerusalem o sa buong Israel nangaral. Isa siya sa mga pastor ng Ephesian Church. Simbahan na mayroong naging false teachers, doon nagpastor si John. Nagpastor si Timothy, nagpastor din si Pablo. At posibleng doon din nagpastor si Irenaeus na disciple ni John. Isipin niyo yun, kahit pag may persecution, it's time to leave. Kahit po ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag may persecution at severe persecution, lumilipat po siya ng lugar, he don't stay. Pwede naman niyang labanan niya yung persecution, labanan niya yung mga tao, ipipilit niya, ako ang Son of God, I'll stay. There are times when we're pushed back, kailangan tayong umatras o lumipat ng lugar. Hindi ibig sabihin na titigil tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. There is a persecution, pero ang sabi po ng verse 6, doon sa verse 7 ganito, and there they continued to preach the gospel. Umalis sila, lumipat sila ng lugar, at patuloy po silang nangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo, kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, and there will be time na hindi ka tatanggapin sa isang lugar o hindi tayo tatanggapin sa isang lugar. Kailangan tayong umatras o lumipat ng lugar para ibahaging salita ng Diyos. But it doesn't mean na hindi na tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Baka hindi lang tayo para sa lugar na yun, baka sa ibang lugar. Or, magkaroon ng kaligtasan yung mga tao sa pagdating ng panahon. Baka hindi tayo ang gagamitin ng Diyos para sa lugar na yon. Ang kailangan natin is never give up in sharing the gospel. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, share the gospel. Manalangin po tayo. Aming Diyos, inaalala po namin ang mga misyonero. Hindi rin madali ang kanilang dinaranas at ginagawang trabaho. Hindi naman madali kung ano yung mga meron sa kanilang pagbabahagi po at pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Tulungan niyo po sila that they would be able at pag-provide para sa kanila at pag-ingatan din po sila sa pagbabahagi po ng inyong mabuting balita. Tulungan niyo rin po kami sa mga ministries na pinagkakalob niyo po sa amin. Tulungan kami that we'll be able to serve you. Paglingkuran po namin kayo sa aming mga kani-kaniyang lugar na may bahagi po namin ng inyong mabuting balita. Help us, dear Lord, and give us wisdom
kailan kami dapat aatras, kailan kami lilipat ng lugar, at kung kailan kami mananatili sa isang lugar para sa pagbabahagi po ng inyong mabuting balita. Patuloy kami, O aming Diyos, na ilid sa dapat na lugar ng salita ninyo ay aming may bahagi na mayroong linaw. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.